Ito tayo sa kabilang sagingan ni Pastor. Ito kung mapapansin ninyo yung mga damo dito patay. Kasi ito yung ginamitan nila ng spray para sa damo. Dahil kung di sila gagamit ng spray, mapag-iiwanan yung mga tao ni Pastor dito sa dami ng lilinisin sa lawak ng area. Ayun, hanggang doon sa taas yan, no? In-sprayan to para mabilis. Wala kang spray gamitin dito, matatabunan ng damo tong lugar na to. Ayun, yung mga saging, oh. Maganda na tubo ng saging kasi last summer to. Hindi maganda yung mga dahon nito. Naninilaw. Pero ngayon, maganda na, oh. Tingnan nyo. Linis. Hanggang doon yan sa pagbaba. Etong area na to, maliit lang to siguro. Nasa ano lang to, mga 5 o 8 hectares. Hanggang doon yan sa pagbaba. Doon. Puro saging yan. Ayan pa, oh. Tapos yun, pataas. Hanggang doon. Spray ang ginamit dito. Dito, intercropping ang ginawa. Kasi dati ang nakatanim talaga dito, puro coconut. Pero kasi matagal ang coconut, naabot ka ng 12 to 15 years bago mo pakinabangan ng coconut. Kaya ang ginawa dito, tanim muna ng saging para habang hinihintay mo yung coconut, meron ka ng saging, nakakapag-harvest ka na. Ayan, oh, ganda ng lugar. Maliliit pa lang to. Pero siguro to, pagdating ng mga January o December, may mga bunga na to. Next year to, makaharvest na rito. O, ayan, oh. Ayun, bundok. Ganda, oh. Oh, ayun pa yung araw. Medyo mainit yan. Pero may ulap. May mga coconut, oh. Ayun, kalsada, oh. Tabing kalsada lang to. Ayun yung kabilang side. Yan yung malaking area ng sagingan. Ayun, oh. Punta natin, pakita ko sa inyo yung malaking area ng sagingan. Yan yung mga nasa 20 hectares. Ayan, oh. Oh, yan. Ayun, mga estudyante pa, oh. Andito yung eskwelahan, yung lupa, yung tinatayuan ng eskwelahan, lupa galing kay Pastor, dinonate. Ayun. Ayun yung malaking area ng sagingan yun. 20 hectares. Ayan ang update.